Migrante. Talakayan ng mga napapanahong isyu na may kinalaman sa mga buhay ng mga migranteng Pilipino at pamilya. Radyo Migrant Radyo. Okay, welcome back po sa Radyo Migrante. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Chat Dimano mula po sa Migrante Korea. Kasama ko. Hi. Uy, okay na ba? Live na ba? Yun. We're live. Naka-ano na pala tayo. Yan po. Magandang gabi po sa lahat. Ako po si Edsel Villena ng Kapinsay Tama Migrante Japan. Yan, magandang gabi sa inyo mga kasama. At magandang gabi rin sa ating mga taga-subaybay mula sa Pilipinas at sa lahat ng bansa sa Asia Pasipiko na kung saan mayroong migrante sa masulong ng daigdig na basta gising pa. At may internet siguro maaabot natin. At muli po naanyayahan po namin kayo na samahan kami ngayong gabi sa isang oras at kalahati. Yan talakayan. At minsan naabot talaga kami isang araw magkwentuhan ni Chat pero wag ngayon. Ayun lang. Tunay. Siyang tunay. Ang bihira. Ayan po, magandang gabi po mga kasama. At magandang gabi sa inyo dyan, Chat, sa South Korea. Ay, Kamusta magandang kayo gabi. dyan? Maulan ang aming gabi. Oo, talaga. Pahingi naman ng ulan, sabi ng mga magsasaka natin. Maulan kami today. Bago tayo magtuloy-tuloy ng aming program mga kababayan, please paki-like po, paki-share sa aming Facebook, dalawang Facebook sa Radyo Migrante at saka Migrante Korea. Tapos Radyo Migrante YouTube tsaka Migrante Korea YouTube. Nandun din po kami. And then afterwards, i-upload po namin ito sa Spotify. So yung mga ayaw pong hindi po pwedeng makapanood, pwede nyo kaming marinig sa Spotify after probably an hour. So sige, mapapanood nyo kami ng ganon. So yun, paki-share na lang po at mapapakinggan nyo rin ang magandang boses ni RD after an hour na matapos kami. Maganda improvement dyan sa meron tayong Spotify kasi nga kahit nasa bulsa lang, diba? Oo, kahit na ang kagandahan nito kasi pag Facebook tsaka YouTube kasi, di ba? Kung hindi naka-open, patay, sabihin wala ka maririnig, unless naka-premium Facebook ka, naka-premium YouTube ka, pwede mong patayin. Diba? Bayad ka, di ba? Oo, siyempre, tipid-tipid din. Paano ba ginagawa yon? Alam mo namang analog ako eh. Dina-download ba yon? Yan, Spotify. Yung Spotify, download nyo lang po yon. Punta kayo sa Spotify na website. Download nyo. Free yun. May free at saka hindi. Gusto nyo magbayad. Magbabayad. Pwede So, download nyo lang. Windows, sa iOS, o kaya sa Android. O kaya sa cellphone nyo. Hanapin nyo yung Radyo Migrante na podcast. Makikita nyo na agad doon. So, yun. Gamitin nyo. Anyway, kasi bago po tayo karamihan kami dito, mga analog eh. Mga old people. Mga high-tech yung aming mga gamit. Pero alam mo yung bisita natin ngayong gabi? Kasi parang nadadamay ako dyan sa analog. Yung bisita natin ngayong gabi, feel ko talaga. Naramdaman ko yung edad ko, promise. So bago tayo magpatuloy, mga kababayan, mga kasama na nanonood. Nais po namin ipaabot ang aming taas-kamaong pagbati sa National Union of People's Lawyer sapagkat nagkamit po sila ng Ebro Timtik Award. Yon. So yung congratulations po sa inyo. Congratulations Yun pong Ebro Timtik Award is an annual award that recognizes an individual or organization that has made a significant contribution to defending and promoting the rights to a fair trial in a specific country. The award is named after the Ebru Timtik, a Turkish lawyer who died in 2020 after 238 days hunger strike protesting the lack of fair trials, guarantees in her own case and the cases of others in Turkey. So doon po nang galing yung award na yun, So nag-umpisa yung award 2021
21, Tapos yes. 21, 22, 23. So ngayong pong 2024, ang nabigyan ng award ay ang National People's Lawyer. So congratulations po sa National People's Lawyer. Yan, pagbati po sa ating mga makabayang abogado. Kilala natin ang mga yan, of course, ng mga magigiting na nagtatanggol at tagapagtanggol ng mga karaniwang tao. At lalo na panahon ng nakaraang administrasyon na marahas at malala ang bilifikasyon, pagpatay, torture, sa pweditang pag-aresto, pagdukot sa hanay ng mga mamayan. Kahit Pamamaslang. 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 Talagang drug war. No? At mismong mga mismong mga miyembro, mga abogado na miyembro nito, may ilan na talagang naging biktima rin. Nanindigan at talagang naglingkod sa bayan. Sana ganito yung maging crime rate. Muli po, congratulations at another update. Congratulations po sa Migrante Aotearoa sa inyong ika-15 taong anibersaryo. Congratulations mga kasama. Padayon, tuloy ang laban. Sana lahat congratulations. Alright. So yun. Ka-RD, take it away. Okay. Teka lang ha. Bali ngayong gabi gaya nga ng nabanggit natin kanina, pag-uusapan natin yung perennial ito siguro nga tamang termino, chronic talaga na paulit-ulit na suliranin natin sa usapin ng kabuhayan ng ating mga magsasaka, partikular itong as a whole yung sistemang pang-agrikultura natin. At for many times siguro sa ating programa ay tinalakay na natin ang usapin sa mga iba't ibang klaseng suliranin at krisis na dinaranas ng ating bayan. Partikular ang suliranin na dinaranas ng mayorya ng mamayang Pilipino na nakabatay ang kabuhayan sa lupa o sa pagsasaka. Lumala pa ito after magpalit ng pandemya hanggang ngayon, lalo na nung 1 year ago na nangako ang Damuha Este ang kasalukuyang Pangulo ng gagawing 20 pesos. Kaisa-isang pangako na nga lang, hindi pa natupad. Etnib na lang, di yung panagawa. 20 pesos daw ang 1 kilo ng bigas. At alam naman natin, siyempre, fake news po yun. Hindi, alam mo naman yan. Ginawa nga 20 pesos isang plastic ng ice candy. Wala pa yata 1/4 kilo. 20 pesos. Hindi naman. Parang pang isang plastic na ice candy. Pang isang saing para sa isang tao. Yan na nga. Tapos, di ba, kung nakaraang SONA, ang hirap talaga sabihin yung Pangulo Yung nakaraang SONA ng nakaupong Pangulo ay pinangako na i-improve daw ang kabuhayan ng ating mga magsasaka sa pamamagitan ng pagbibigay ng suporta para doon sa mga pautang at utang ng mga magsasaka na hindi nababayaran. Pero of course, alam natin fake news yan. So hindi pa rin nagaganap. 500 million yata yung pangako na yan. Utang na yan. At for 2024, mamaya magdidetalye pa tayo. Hindi yayabang administrasyon. Baka inilagay na sa yung 500 million mga Brad. Baka inilagay sa Maharlika scam na Utang lang yan, sabi nga. Utang lang yan. Puro na lang inutang. Maharlika Buisit Fund ba yun? Sige. Puro scam. Yung gabi, yan nga, ito po yung hinaharap kasi natin. At paulit-ulit, nandyan na kahit pa ngayong taon, supposed to be tinaasan ng budget ng agrikultura ng mahigit 2% yata ang itinaas mula noong 2023. At the same time, talagang hindi pa rin mapigil yung pagpasok yung pag-aangkat natin ng mga produktong agrikultural mula sa ibang bansa. Just recently, na problema ang Pilipinas sa usapin ng presyo ng sibuyas, ng kamatis, itlog, natatandaan ba natin na 1 year ago
hinawakan mismo ng Pangulo, ano ba, Pangulo, ang Basta yung magulo. posisyon, bilang, Ni Dalunior. oo, ng Department of Agriculture. Ngayon, ano ba ang nangyari after mahigit 1 taon o magdadalawang taon na? Ay, maganda yan. Kami Didetalye ng bisita natin yan, promise. at ngayong Mga gabi ganyang bagay. ay Updated siya dyan. sinikap natin na magkaroon makapanayam ang Okay. ang Ngayon, national spokesperson ng Mm. NARA Youth. At papakilala siya ni Gasaman Chat. okay. So ngayon ang magiging bisita po natin ay national spokesperson ng National Network of Agrarian Reform Advocates, or mas kilala at naririnig nyo parati sa mga interview siguro, nakikita nyo sa mga rally, nagsasalita, NARA Youth ang tawag sa kanila. So ang bisita po natin ngayon ay tagapagsalita ng NARA Youth, si Jody May Bola. So ipasok po natin siya para mas para cute, sabi nga. Para cute. Yan. Okay, magandang gabi magandang gabi, Jody. Maraming salamat Magandang sa gabi po. pag-guest sa amin. Gandang araw po sa ating lahat, sa mga nanonood po from FB Live. At syempre sa mga kasama ko po ngayon dito sa studio. Yan. Magandang gabi at welcome sa iyo, Judy. Magandang gabi. Paalala po doon sa mga taga-subaybay natin, kung meron po kayong comment o tanong hinggil sa magiging talakayan natin sa gabing ito, pwede nyo pong i-type dyan sa chat box natin para po mabasa at maitanong sa ating bisita ngayon. Tanong, kung anumang tanong, kahit madugong pagtutol, sabihin nyo lang. Nandyan po. Para masagot agad yung tanong. Maganda po yun. Maganda po kasi yung topic natin ngayong gabi. At nakaka-inspire kasi, unahin ko na, nakaka-inspire kasi yung kabataan na susunod na henerasyon ay may pagtatangi sa usapin ng mga magsasaka na sa parte ng mga sektor ng lipunan. Ito yung talagang aping-api lagi, lalo na sa panahon ng neoliberal na patakaran, di ba? Sila ngayon kawawang-kawawa So yun, Ka-Ardi. Yes, at dahil pinakilala na natin, siyempre, at winelcome na natin si Judy. At of course, Judy, magandang gabi uli sa iyo at sa iyong mga kasama na Yes maaaring po. nakikinig ngayon dito sa ating programa. Siguro para sa kapakinabangan namin na rin at ng ating mga taga-subaybay, maaari mo bang ipaliwanag muna sa amin ano ba ang NARA Youth at ano ang layunin at programa ng organisasyon na ito? Ayan, sige. Bali, si NARA Youth po o National Network of Agrarian Reform Advocates Youth, kami po ay mga kabataan at estudyante na sumasama doon sa laban ng ating mga magsasaka, mga mangingisda. Yan, para po sa tunay na reforma sa lupa na kung saan ay nagsisilbi talaga sa ating mga nandun sa kanayunan, sa yung kung sino yung mga nagpo-produce ng ating mga pagkain, kagaya ng palay, iba't ibang gulay, ganyan, na pangunahin din sila yung frontliner sa ating pagsisiguro na magkakaroon tayo ng food security dito sa ating bansa. Tapos si NARA Youth po, yung mga activities niya, unang-una po dyan ay nagsasagawa po kami ng mga forums, educational discussion, yung binabahagi po namin sa mga kapwa namin kabataan kung bakit ba mahalaga na suportahan natin yung ating mga magsasaka, At syempre, yung pinaka-highlight po ng aming organisasyon ay yung pagpapapunta ng mga kapwa namin kabataan, doon sa mga community ng mga farmers para makipamuhay po sa kanila, malaman yung arawang danas, kung paano pinagsasamantalahan talaga yung ating mga magsasaka. Mhm. Yan po.
No, very comprehensive at talagang napakalalim pala no ng programa ng o advokasya ng Nara Youth. Ah, of course, siyempre maliban doon sa advocacy, nabanggit mo Oo, nga ganun na nga, yung no? Oh, yung aktual na pagpunta ninyo ng inyong mga kasapian, organisasyon sa hanay ng mga magsasaka. Pagka nandoon kayo sa kanayunan, usually ano ang mga activities na ginagawa ninyo doon kasama ang ating mga magsasaka? Ayun, bali una po ay siyempre nagkakaroon po kami ng short discussion kung ano yung mga kinakaharap nila 'no, doon sa Mhm. kanilang, komunidad. Tapos, sharing po ng kung ano yung tingin namin maibabahagi namin sa kanila at siyempre sila din po sa amin. Tapos, Mhm. nagpo-production din po kami do'n 'no, sumasama po kami Oo, sa talaga? pagsasaka, ganyan. O kaya naman kapag nasa Fisher Folks community po kami, nakisama din po kami sa paglaot, ganon. Mm, mm. Tapos, ayun po, mas ganun po talaga yung parang ang goal po kasi nung pagpunta namin sa community ay makipamuhay talaga at para Mm. mas maayos namin na maikampanya o maibahagi sa iba pa naming Yes. kapwa na kabataan yung struggles nila doon sa kanilang mga community. Tama yun, maganda Mm. yun. Kasi ano gusto mong malaman ang buhay ng mga magsasaka, makipamuhay ka sa magsasaka. Otherwise, nakalutang ka sa ere kapag sinabi mo, yung mga magsasaka, kailangan ng ganito. Tapos hindi ka naman Mm. pala Yun. pumupunta, hindi ka man lang nakasakay ng kalabaw. Hindi ka man lang nakasakay ng Yes. paragos, boy. Sabi, sarap pa naman sumakay sa paragos. Diba? Oo. Alam mo ano pa nga, kahanga-hanga 'no, itong ginagawa ng Darayot. Compare dun, kumpara siguro sa Mm. ginagawa ng ilang mga mambabatas o ng mga opisyal ng gobyerno na para bang sinisilip lang ano, mula sa malayo ang Mm. kalagayan ng mamamayan Yun, ano. yun ang problema kasi. Halimbawa, nagsasalita tayo na yung mga sasaka kailangan ng subsidy, kailangan Mm. mag-modernize, etc. Hindi maano hindi makita ng mga politiko 'yon kasi hindi naman sila bumababa. Bumababa lang sila kumakamay pag eleksyon. So malapit na naman ang eleksyon, 'di ba? For sure, nandiyan na naman yung mga politiko. At talagang ano Malamang. yan, feeling magsasaka mga yan. Di ba? Feeling magsasaka yan, bababa na naman yan. Tapos ang masaklap kasi nun sa sitwasyon ng mga kagaya nila Jody. Bababa sila sa mga magsasaka, makikipamuhay, para matutunan, malaman kung ano ba yung sitwasyon ng mga magsasaka. Ay ire-red tag naman sila. Yun yung kasunod. 'Di ba, pagbibintangan na sila ay mga rebelde. Pero sa totoo lang kung dapat panghahangaan itong mga kabataan na ito sapagkat kung titignan mo, sila yung susunod na henerasyon gaya nga ng sinabi ko kanina. At sa isang bansa na kagaya natin, na isang agrikultural na bansa, ito yung kailangan talaga ng bansa natin, 'di ba? Yung Yes. yung may sasabihin ka. Mm. Ano, napansin ko parang nawala si Kayod sir ano, sa Mukhang sa feed nalaglag nga natin. eh. Naglag yung Sinong kasama humila sa anyway. paa niyan? Oo nga eh, malupit Mukhang may kasi eh. humila sa paa eh. Ah, anyway. Sige, tuloy lang tayo, hintay lang natin si Ka Edsel at Anyway, dumako tayo sa sa pagtingin ninyo, sa pagtingin ng Nara, no. Ano yung balakid sa mga magsasaka para umunlad sa Pilipinas, ano? Paano kasi maraming balakid yung mga policy ng 'di ba, neoliberal na patakaran. Ito yung humihila sa mga magsasaka, 'di ba? Para mas maging atrasado. Opo. Siguro sa amin 'no, sa mga kabataan na, nakikita talaga namin kung paano naghihirap yung ating mga magsasaka. Ang pinaka nakikita po naming balakid ay unang-una nga yung mga, pulisiya na ibinababa ng ating gobyerno na hindi naman talaga swak 'no, o hindi naman Mm. talaga siya yung sasagot doon sa mga problema nila. Kasi
andyan yung RLL, no, or Rice Liberalization Law po, na kung saan mas niliberalize lang yung ating industriya ng bigas. Tapos kaganina pinag-uusapan natin na pinangako, no, hindi na nga daw po pangako, no, pangarap na lang ni nung ating Pangulo ba yon, na Pangarap lang. ah, mag na magiging 20 yung bigas. Pero dahil doon sa patuloy na rice liberalization law ay Mm. lalong nagmahal yung bigas, no? Napipilitan makipag-compete yung ating mga farmers. Pero kung sa kanayunan niya, napakabarat po ng Tama, tama. pagbili ng mga cartel, no, sa ating mga magsasaka. So siguro umaabot lang po yata ng 12 to 17 pesos, no, Mm. ang kada kilo ng bigas doon sa kanayunan. At yung mga cartel pa yung nagbibigay ng rekisito or ng requirements kung paano nila bibilhin yung bigas ng ating mga magsasaka, na dapat naman, 'di ba, yung kung sino yung nagbebenta, sila yung may say doon sa binebenta nila at hindi yung Mm. bibili. Tapos yun po, dahil nga doon sa rice liberalization law, balik po tayo, no. Mm. Dumadami yung import na bigas, Mm. ganyan, no, na halos hirap na po makipagsabayan yung mga magsasaka, na imbis na yung ating lokal na produksyon dito sa Pilipinas, Mm. yung Mm. paunlarin, no, ang lagi pong nakikita kasing solusyon, mag-import, ganyan. Tapos Mm. Mm. nung Mm. kailan po ba yun, last month or April, no, 2024, nagkaroon pa ng pirmahan si Marcos Jr. sa Vietnam para doon sa 5 years na pag-import uli ng bigas. Na alam naman Oo. natin yung ini-import nilang bigas Yes. dito ay mga oversupply na nila, no, Mm. na kahit magkano pang taripa yung bayaran nila, kayang-kaya nila kasi mga Mm. developed countries na sila. Samantalang Mm. tayo dito sa Pilipinas, yung mga farmers natin, hirap na hirap, no? Tapos, napipilitan pa sila makipagkompetensya dun sa mga pumapasok na Mm. produkto mula sa ibang bansa. Tapos, aside po doon, no, yung um, kawalan talaga, no, ng tunay na reforma sa lupa. Kasi Exactly. sa ngayon po, halos 7 to 9 out of 10, no, na mga magsasaka Mhm. talaga yung walang lupa. Kapag pumupunta po kami sa Kanayunan personally, nakakalungkot po, nakakaiyak yung kwento ng mga magsasaka na Mm. buong araw sila sa sakahan, no, sa bilad, sa initan, wala pang maayos na inumin para mapawi yung pagod nila. Tapos malaman mo sa dulo, hindi naman pala sa kanila yung lupa, no? Nakikisaka lang sila, binabarat pa sila ng sahod. So, Mm. ganun po yung Mm. Mm. nararanasan ng ating mga magsasaka, na dumudulo din, no, sa kapabayaan talaga ng gobyerno. At syempre, yung control din ng mga imperialistang bansa kagaya ng US, no, ng Mm. China, sa pinapaikot nila, no, yung ekonomiya natin dito sa ating bansa. So, maganda yung sinabi mo, ano, kasi tama, ano, na yung rice liberalization, ano, na ginawa, na nakafocus sa importation. Batay sa sinabi mo kanina, ang pagtingin ko pa, ano, yung gobyerno mismo ang pumapatay sa mga sarili niyang magsasaka. Kasi nag-i-import siya and yet wala naman siyang malinaw na programa para paunlarin yung sakahan. Hindi nga, ano, tama ba na inalisan na ang NFA na mamili ng bigas? Yes po, wala na silang Inalisan siya, di ba? control. Yes, O, wala na pong ibig control sabihin, ang imbis na yung gobyerno yung pumupunta sa mga magsasaka at binibili yung produkto at yun yung nilalagay sa unahan para yung magsasaka ay makapamuhunan ulit. Kasi dito sa Korea, no, sa mga kasama ko dito, may mga kakilala ako na meron silang sakahan. So pinupuhunanan nila, papadala ng pera para makapagtanim. And yet, ang nangyayari minsan, kinakamusta ko minsan, ano nangyari? Kumusta na yung pinadalahan mo na kapamilya mo ng palay, gano'n, ng pambili ng pantanim para sa palayan. Mm. Lugi. Sabi sa akin na lugi. Walang bumalik. So, sabi ko, di magre-refinance ulit siya.
hanggang sa magsawa na lang, ang gagawin na lang, sasabihin doon sa kapamilya, mag-abroad ka na nga lang. Ako. Oo, Ano? ganun ang nangyayari. So, iiwanan yung sakahan, pag-aabroad din na lang. So, napakalinaw nung sinabi mo, sana maunawaan ng mga manunood, ng mga nanonood sa atin, na yung kinikwento kanina ni Judy, na yung gobyerno, parang ang gandang tignan, import tayo, di ba? Parang ang ganang tignan, big time importer na tayo, boy, parang ganun, di ba? Pero sa totoo lang, kung titignan po ninyo, yung importation ng bigas ay pansamantala lang na papatayin mo yung, dahil sa totoo lang po, yung Pilipinas ay mayroong rising inflation, lalo na sa pagkain, sa bigas, o iba pang inflation sa bigas, di ba? Habang tumataas yung inflation, ang pinakamadaling gawin ng gobyerno ay mag-import para i-cap yung inflation. The problem with this, gaya ng pinapaliwanag ni Jody kanina, ay pagka ginawa mo yon, sarili mo namang magsasaka ang pinapatay mo dahil nga wala pong malinaw na programa yung gobyerno para paunlarin yung sakahan. Sa kasalukuyan, kalabaw pa rin ang ating sinasaka. Dito sa Korea, isang tao lang ang nagsasaka. Nagtatanim, nag-aararo, nakasakay lang siya sa isang sasakyan. Di ba? Yung highly mechanized sila. Anyway, oo nga kasi of course malaki ang kaibahan ng moda at sistema ng agrikultura sa mga abanteng bayan gaya ng Japan at Correct. Korea kumpara sa Pilipinas. Pero it begs the question na kahit ba sa usapin ng kakayahan ng ating mga magsasaka ngayon o yung pamamaraan o technique na kanilang ginagamit sa pamamaraan ngayon ay sumasapat ba ito? Sapat ba ang kasalukuyang pamamaraan sistema ng pagsasaka ng ating mga magsasaka para magluwal talaga o iluwal yung mayorya ng pangailangan o demand locally sa ating bansa? Yun siguro ang magandang siguro sa part ng Nara Youth batay sa inyong mga pananaliksik o pagsusuri. Kamusta ba totoo ba? Kasi ang sinasabi ng gobyerno, kulang. Welcome Edsel. At sige, maya-maya isasama ka namin dito. Kamusta ba ang usapin ng productivity kung sa kasalukuyang kapasidad ng ating sistemang pag-agrikultura? Kaya ba supplyan ng Pilipinas? Kung bibigyan lang ng suporta. Actually, kung kung titignan natin, kayang-kaya ng ating mga magsasaka. Pero kasi, ang kulang, yung suporta talaga mula sa gobyerno na hindi Exactly. siya pinaprioritize. Ang lagi nilang ginagawa, tayo ng ganito dito, tayo ng ganyan, akit ng investor dito, akit ng investor doon, na kinakalimutan nila na ang Pilipinas ay agricultural na bansa, na yung sa sistema ngayon, ng ating mga magsasaka, kaya talaga, pero though atrasado, na kulang yung mga kagamitan, pero kung pupuspusin naman ng gobyerno na tulungan, suportahan, mapamahagi yung lupa sa ating mga magsasaka, magkaroon ng mga maayos na drying facilities, maayos na mga Yan. kagamitan doon sa sasakahan, ay Yes. kakayanin talaga na magkaroon ng food security dito sa Pilipinas. Ang isa pa nga pong Yung maganda nakakalungkot na maganda yung binanggit ni Judy na yung mga Favorite ni Ardy yan, di ba? mga specific na proyekto na dapat pinagtutuunan ng pansin. Ito, total natatawa na si Chat Favorite ni Arlie. Kung titingnan natin doon sa 2024 na budget ng DA, naglaan na naman sila ng daang milyong piso para di umano sa pag-improve at paglalagay ng mga farm to market roads. Oh God. Gaano kahalaga? Of course, alam natin mahalaga itong farm to market roads, pero ito ba talaga ang urgent na pangailangan na ating mga magsasaka sa kasalukuyan? At Or? yun siguro sige lang Judy, dagdagan mo pa yung usapin doon sa ano ba talaga ang mga partikular na pangailangan natin mga magsasaka. Mga magsasaka Diba, when it comes supposedly. to Kumbaga. suporta mula sa gobyerno.
Ayun, yung sa farm to market Parang roads, hindi yata sa magsasaka yung ginagawa nila eh. yes, hindi po talaga sa Yung mga mga magsasaka, para mga po talaga kalsadang sa mga ginagawa nila. Parang, negosyante. oo, oo. 'Di ba? Oo. Tsaka para dun sa mga subdivision na yung land Mm. conversion ng mga sakahan, 'di ba, na ginagawang subdivision. Para doon yata yun eh. Pero ginagawa nila na palabas nila na para sa magsasaka, 'di ba? Mm. Sige, Eh, Jody. Ituloy mo yung Yeah, Na sinasabi ano ko mo. lang, yung ano, sa farm to pasensya ka na. market na mga roads, no, though tingin natin na kakailanganin talaga siya, no, in the future para sa pag aangkat ng mga produkto mula sa mga sakahan tungo sa ano, para directly, no, na nagkakaroon ng communication or nakapagpalitan yung ating mga magsasaka at doon sa lokal na market. Pero kasi po, ano naman yung iaangkat Mm. natin kung patuloy na walang walang suporta, 'no? Hirap na hirap yung ating mga magsasaka. So, ano yung dadaan dun sa road na yun, 'no, para mapunta sa yes. market kung yung ating mga magsasaka ay patuloy na naghihirap at wala talagang mga benepisyo, 'no, na nakukuha, walang sariling Mm, lupa. Yun po yung nakakalungkot, eh, 'no? Parang sinasabi nila na may mga ganito naman, may nagawa naman kaming ganyan, 'no? Pero puro band-aid solutions po na Exactly. ano, Yun. na mga Mm. paraan. Pero yung parang hindi nila natutumbok, eh, na andun talaga 'no, dun sa pagmomonopolyo ng lupa doon sa iilan, dun nanggagaling Mm. kung bakit hirap na hirap yung ating mga magsasaka at bakit hindi nagkakaroon ng food security dito sa ating bansa. Tama, oo. Mas yung gobyerno kasi ano eh, Oh, mm. napaka ano, um, l- langung-lango yung gobyerno sa free market eh. 'Di ba? Yung free market na sinasabi. Oo, may pangarap talaga yung gobyerno na ang tingin nila kasi ano eh, parang pag free market, sige gumawa tayo ng maraming road. And maybe, parang ang tingin ko pa ano eh, alaswerte. And maybe, kung mayroong road, kahit walang suporta yung magsasaka, baka sakaling makarating yun. Yung mga sinasaka nila. Anyway, kung ayaw nyo magsaka, di gawin na lang namin Camellia Homes. Di ba? Ganun yung hitsura eh. Di ba? Ganun yung hitsura eh. Parang, o sige. Kasi may land conversion eh. Di ba? May land conversion. So, anong nangyayari yung mga magsasaka na walang lupa, na wala namang suporta ng gobyerno, walang suporta ng gobyerno at mas minamatamis pa ng gobyerno na mag-import ng bigas, patayin yung sarili niyang tsansa to produce ng sarili niyang pagkain. So ang ginagawa niya, basta't gagawa ako ng road. Anyway, maraming nakikinabang sa road. Alam naman natin yan. Pag gumagawa ng infrastructure, maraming yumayaman. Karanasan na yan, di ba? Habang may mga yumayamang mga politiko, meron namang mga naghihirap na magsasaka. Kakalungkot ano. Tapos magtataka kayo, ba't Yung ang daming kaninang tibak? sinasabi ni Judy 'no, oo, na yung sa food security 'no, yung Mm. kakulangan 'di ba? Kayo bilang kabataan 'no, ano yung tingin ninyo para yung kakulangan na 'to ay mapunuan? Ano yung mga dapat gawin ng gobyerno para dun sa kakulangan nila doon sa programa ng mga magsasaka? Ayun, unang-una po talaga 'no, bilang kami ay para sa tunay na reforma sa lupa, dapat po talaga magkaroon ng reforma sa lupa na kung saan 'no, libreng maipapamahagi yung mga lupa sa ating mga magsasaka. Kasi Mhm. isa din po 'yan sa mga kinakaharap nila, napakataas ng Mm. upa 'no, na wala na silang, um, na kinikita 'no, hindi na nakakabalik yung puhunan nila doon sa pagtatanim. Tapos pangalawa 'no, dapat may ayuda 'no, yung ating gobyerno para, um, ma-sustain ng ating mga magsasaka yung kanilang pagtatanim. Tapos, aside po dun 'no, dapat meron din silang mga insurance 'no, tapos mga pamamahagi ng binhi, 'yan. Mm. Tapos, yung Suporta talaga, no? suporta po talaga, eh, yung kailangan ng ating mga magsasaka na hindi nila magawa kasi
sila din yung kumukuha o nangangamkam ng lupa ng ating mga magsasaka, 'no? Kung sino yung mga nakaupo do'n sa ating gobyerno, sila din yung gustong kumuha ng lupa, 'no, na dapat pagtataniman ng ating mga Subdivision. magsasaka. Oo, subdivision, Oo. 'no, malls. May isa pang ano, no, follow-up no, question. Nabanggit mo kanina na yung NFA, hindi na siya bumibili ng palay, no? Tama ba? Mm. Yes po. Ano Hindi yung yung epekto neto sa mga magsasaka natin kung wala nang bibili ng kanilang palay? sobrang laki po ng epekto sa ating mga magsasaka kasi napipilitan po silang magbenta na lang doon sa mga cartel na binabarat talaga yung kanilang mga Mm. mga Tama. pananim, no? Yung kanilang mga produkto na minsan nga may mga cartel pa daw na nagsasabi sa kanila, kung hindi nyo yan ibebenta sa amin, sinong bibili niyan? Wala nang Exactly. bibili niyan. So, syempre yung mga magsasaka, natatakot sila no na mapunta sa wala yung pinagpaguran nila kaya Susugal napipilitan ka na, talaga no? sila na yun ibenta na lang sa mababang halaga no tapos wala pa nga din pong control yung NFA na makapamili no. Tapos ang nakakagalit Oo. po 'no, during, ngayon El Nino nalaman natin na si NFA pala ay nagbenta ng 75,000 ka bonds sa mga, traders 'no, mga traders na Sa ang traders si binenta imbes na mamayan. ang ang kilo po ay 25 pesos lang per kilo. So, nakakagalit po kasi yung mga magsasaka natin gutom na, hindi nakakapagtanim dahil sa El Nino. Tapos gano'n yung ginawa 'no, ng ating gobyerno. Sobrang palpak, sobrang Hindi, hindi ano yun, napaka-heartless. Mga oo. hype na yan. Yun po yung Malinaw lang napaka-heartless. doon, no, mga kasama. na nakakagalit. Malinaw At lang the doon, mga kasama, no, na imbis na tulungan ng gobyerno yung magsasaka, ay alam naman natin, ito yung pangunahin na kailangan ng mamamayan, no, pagkain. Bigas. Pero ang Bigas. ginagawa ng gobyerno, imbis na tulungan siya, pinapatay pa yung agricultural na production ng mga kababayan nating, di ba? Kasi Napaka-heartless nung move na biruin yun. mo, hindi mo na bibilihin yung mga palay o yung produkto ng mga magsasaka, ano nga gagawin nila? Mapipilitan silang ibenta sa mga kartel. No? At wala naman talagang plano ang gobyerno na malinaw para sa mga magsasaka natin. Kaya nga, sinabi nga kanina na nagbenta pa ng ilang kaban para doon sa mga kartel, no, imbis na direkta sa mamamayan. Heartless. Oo. Heartless. Kaya Yun yung salita doon, heartless. ang gusto lang talaga ng gobyerno patayin yung agrikultura natin, di ba? Malinaw 'yon sa ginagawa nila sa Heartless. mga mamamayan. No? Sige. Basahin lang din natin yung ibang mga komento dito sa chat box natin. Una, binabati natin magandang gabi kay Vanessa Jane Kanya. Sabi niya ay tama. Talaga, may diin pa yan. Aanhin ang road kung hindi naman makakain yung dadaan sa road. Daming ang mukhang galit. Tama! Kaya, sumisigaw pa yung Tama! At magandang gabi rin kay Raquel Kulyamat. Magandang gabi rin kay Pastor Edwin Rabino Egar. Yan. Sabi niya, magandang gabi po. Pwede po ba makapagbigay ng update sa mga komunidad na may mga land disputed sa kasalukuyan? Halimbawa, sa lupang Tartaria, lupang Batangas Ramos yan. at iba pa. Salamat po. May update ba kayo dito, Judy? Pasensya na. May tanong si... Ayan, yung sa Kaya, po, sa yun, lupang Tartaria, no, tsaka sa lupang Ramos, sobrang tindi po ng naging atake sa kanila
no? So, dumoble po yung tindi ngayong taon. Kagaya sa lupang Tartaria po, Mm. may mga Harton security, no? Yung Yes. mga goons ng Aguinaldo yung pumunta doon sa kanilang lupa at pinapaalis sila, no? Mm. Pero sa kabutihang palad naman po at syempre dahil na rin po sa pagtindig ng ating mga magsasaka kasama na yung mga mamamayang Pilipino, no, na ipaglaban yung kanilang karapatan doon sa lupa ay bakod na rin po sila, no, doon sa Mm. Mm. kanilang nagbungkalan Hindi na lang rin po harassment, sila ano? ito lang taon. Hindi Oo. po talaga ng harassment kasi meron pa po doon kinukuha yung cellphone, no? Mm. Habang mga nagpapahinga sila, tapos biglang pupunta po yung maraming mga goons or security guard, no? Tapos Oo 'no. haharasin sila, pinapaalis sila, no? Tapos sa Lupang Ramos naman po, patuloy pa din po yung pakikibaka ng ating mga magsasaka, no? At syempre, andun pa rin po yung pag-iintimida sa kanila, no? Pinupuntahan Mm. sila Mm. ng Mm. mga estado ng tapos ngayong May, June, or last week ng May Oo. po yata yun, ay pumunta nakalimutan ko yung pangalan. Pero yung isang counselor po doon sa Cavite, o sa Dasmariñas, Mm. Cavite. Tapos, nagsama pa ng mga attorney, no, na talagang gusto Mm. po talagang intimidahin yung ating mga magsasaka kasi parang pinapatanggal po yung kanilang barrier doon, ang mga Oo. Mm. magsasaka, no. Siyempre, naglagay din po ng ganun yung ating mga magsasaka for security. Yan, na para hindi makapasok yung kung sino-sino, no? Oo. So, ang sinasabi po, parte daw po yun ng barangay, no? Kaya dapat Mm. daw po tanggalin. Mm. Yan. So, syempre, ginigit naman po ng ating mga magsasaka na lupa nila yon, no? Matagal na silang nagtatanim doon. At kasandig sila ng mga taga Dasmariñas na isa sila sa Mm. pangunahing bibigay, no, ng mga pagkain sa mamamayan. Yan. Mm. Tapos Mm. siguro maliban po doon um, sa mga parang nakaka-sad, no, na story, isa po sa pinaka magandang story natin tungkol sa mga may land dispute, no, Mm. si Hacienda Tinang po or yung lupa sa Tinang, Oo. no, yung pagsasaka po natin doon ay na na-award na, no, sa kanila yung lupa at Mm. na-install na din po nito lang last May po yata at nagsisimula na din po sila doon na magbungkalan, ganyan, at Mm. Mm. para Mm. po talagang makapagtanim na din yung ating mga magsasaka Oh, at produktibo na po yung isa kanilang ito sa example ng tagumpay, no? mm. 'Di ba? Yes. Yun, Mabuhay kayo. tagumpay po nung patuloy na paglaban, no, ng ating mga magsasaka Oo. para Mm. sa kanilang Pero ang ganito Mabuhay kayo. of course pinagbubunyi natin at sinasaluduhan ng ating mga magsasaka sa kanilang katapangan. Taon din ang binilang niyan Oo. Sa totoo lang, maliban doon, batay doon sa mga kwento ni Judy kanina at ng mga kasama natin talagang bago makamit ng ating mga magsasaka itong ganitong klase mga tagumpay, ang kinakaharap nilang problema yung pandarahas mismo ng mga pribadong entidad na kumakamkam ng lupa. Mm. Yung pagkampi ng ating mga pulis, sundalo, sa mga mangangamkam ng lupa, mapag-gobyerno man yan o pribado. At yung pinakamasaklap dito, yung mismong gobyerno na Anti-mamamayan. sila pa mismo yung gumagawa ng paraan para limitahan ang karapatan ng ating mga mamamayan, lalo ng ating mga magsasaka sa lupa. Biro mo yun, magtatayo ka lang ng barrier na kapirasong yero siguro o kahoy na poprotektahan nila yung kanilang sarili at kanilang lupa. Papabaklas ng barangay dahil sabi nyo, yan ay lupa ng barangay. Ibig sabihin, public land yan. Kung yan ay lupa ng barangay, wala rin kayong karapatan na pagbawalan ng sino man dyan. Exactly. Lalo na ang mga publiko. At ang intention naman dyan ay hindi para kunin sa inyo yan, kundi protectionan sila.
Kaya yung problema kaya dapat talaga natin ipagbunyi yung sama-samang pagkilos ng ating mga magsasaka na nakaka-achieve ng ganitong mga tagumpay, 'no. Kasi nga ang Nako, kinakaharap nila nakakaano, no? talagang patong na Nakakaano, no? Nakaka-inspire kasi itong mga magsasakang ito talagang nanindigan at lumaban. May isang lesson tayong dapat tandaan sa kanila sa tagumpay na 'yon, na hindi uubra na hindi tayo kikilos, na hindi ka titindig sa inhustisya, hindi ka titindig para igiit ang iyong sariling karapatan dahil maraming nagsasabi noon pa man inuulit-ulit yan ng mga nagpapaliwanag na ang iyong karapatan ay hindi ibibigay sa iyo ng dalawang kamay. 'Di ba? Kailangan mo itong igiit at nandiyan yung sama-samang pagkilos. Gusto mo ng hustisya? Nadito kami na mga kaparehas mong may paninindigan kasama sa laban. 'Di ba? Ganon yun ganon yung pakikibaka kung gusto mo ng hustisya. Pero alam mo, habang nagsasalita kanina si Judy, alam mo yung tumatakbo sa isip ko kung ano? Naalala niyo yung kanta ng Tano? 'Di ba? Oo. Yung kantang Tano, yun yung naglalaro sa isip ko habang nagpapaliwanag si Judy tungkol doon sa mga magsasaka na hinaharas Pero lupa. yan kumbaga kabahagi ng kampanya ngayon siguro at ang gawain diyan, sa kabila ng matagumpay na maipanalo ng mga magsasaka ang kanilang kaso para mapasa kanila ang kanilang sinasaka ay yung Alam mo proteksyonan yung pa ito. land grabbing na yan, no? Alam niyo ba, sa Metro Manila, merong pansakahan? Saan? Nagulat kayo, no? Sa UP? Sa loob ng UP campus, Ayun. merong pansakahan. Yan din yung issue, no, yung land grabbing, no? Oo. mga Gusto may-ari niyo na pagbiling to. UP, di ba? Yung mga Familiar may-ari lang ng ako dyan sa sakahan na Lagun to, wala pa yung UP, andyan na yung mga taga-Cruz na Ligas, no? At ang ano nga nila, yung titulin nila ay yung nasa pluma pa, yung naka-scroll na ganon, Oo. di ba? Dahil wala nga silang kakayahang magpa-convert nun, na kaya nakuha ng UP yan. Ang nakuha ng UP dyan, 600 hectares. Napakalaki daw dati ng UP Parang lumiit yung UP Diliman dati. 600 Parang- hectares yan ang dati ng UP. Parang yung kwento noon ganun Yung ang kwento nga ng mga ninuno nila dyan, no? Yung UP, ibinigay lang yung academic zone lang. Malamang hindi alam ni Jody yan kasi mamaya bibiro na naman tayo. Nag-holen pa lang ako niyan, kuya. Sabi. Alam siguro ni Judy. Alam ko naman po. Parang familiar po kami dun sa Cruz na Ligas kasi may mga kasama din po kami na nag-BBMI doon. No, talagang yung mga magsasaka Yes, po, nakachamba. talagang yung sa po siguro parang epekto din siya no kung bakit lumiliit din yung sakahan ay dahil nagiging commercialized yung ating mga paaralan. Yan na talagang kung makikita niyo po ang UP ngayon no puro Ayala Mall, ganyan, may town center. Tapos ngayon nga po ang kasalukuyan nilang kinakaharap ay yung Dili Mall, no? Hindi daw mall, charing. Pero Dili Mall po siya, no? Yung tawag doon sa na ang epekto naman po ay though hindi siya sa mga magsasaka natin, no? Ang epekto pa rin po ay mawawalan ng kabuhayan yung napakaraming mga mamamayan doon sa loob ng UP campus. Ang hindi yata maintindihan ng gobyerno, ang hindi maintindihan ng gobyerno, first and foremost, kailangan nating kumain. Kailangan nating maging self-sufficient yung Pilipinas sa pagkain. 'Di ba? Self-reliance sa pagkain. Ay hindi Kasi pag gutom yung mamamayan, pag mataas ang presyo ng pagkain, ang tendency talaga nun, hindi, ang inflation lalong tataas, di ba? Hindi mas gusto pa nating gumawa ng maraming mall at mag-import ng maraming K-pop
kaysa kaysa mag-produce ng maraming pagkain, maging self-sufficient. Napaka brilliant boy, henyo. Sabi nila, henyo ka boy. Oo. Yan, Ang dahil na henyo. pinapatungkulan mo na naman si BBM. Oh, henyo ka eh. Ito, Nakita niyo yung nila, yung mga program nila ngayon, Kesyo, Suporta Eklat. Oo. Yung isang Oo. yung mga milyon-milyon na suporta daw. Sabi ko, may hinahanap ako eh. Meron pa silang mga highly mechanized eh. Sabi niya, maglalagay daw ng mga ganon, etc. Sabi ko, libreng patubig. Eh hanggang ngayon, nakakakita pa rin ako ng farmer na nagbibilad ng palay sa kalye eh. Oh, di ba? that's why, kaya nga kailangan daw ng farm to market roads. Para pagbilaran ng Para palay. may bilaran. Ganon. Bongga. May bilaran. Uy, bawal Sige. bawal na 'yon. Bawal Nakikita ko daanan. sa social media, Oo, nakikita bawal- ko. May bawal- nagbibilad pa rin ng palay bawal sa na. kalye. Bawal daanan kasi pinapabilad Bawal. ni Consia ang palay niya. Yung mga farm to market roads po, napaka-ironic niya, no? Kasi farm to market, pero yung mga magsasaka natin, bawal mismo doon sa, no? Ang pinagsisilban niya yung mga nakakotse, no? So, Lalo na sobrang pagka Ganon naunang siya. nagbilad siya. Pagka naunang nagbilad si Kapitano, kaya si Consia, nako, wag ganun dadaan. Yung mga farm kasing ginagawa is nasa guys lang siguro ng farm to market road. Farm para sa farmer, etc. Pero kung titignan mo sa balangkas ng isang neoliberal na policy kung saan ay siyempre ang yung gobyerno yung imperialistang mga bansa, yung mayayamang bansa ay lango sa mineral ng Pilipinas, 'di ba? Sa ating sariling likas yaman. Mas madaling makakapagmina ang mga dayuhan kung may farm to market road. Mas madaling mailalabas yung ating mga produktong mineral papunta sa puerto at dalahin sa kanilang bansa. Hindi pa yung magsasaka eh. Kasi pag maybe under the guise ng magsasaka, pero sa totoo lang, ang nangyayari hindi naman ganun, di ba? May farm papunta dito sa isang bundok para hukayin yung mga mineral. Pero yung mga magsasaka hanggang sa ngayon, hindi pa rin makapagsaka ng matino kasi una, wala naman silang suporta sa gobyerno. 'Di ba? Walang Uy, suporta sa gobyerno, walang kinakamkam pa nga yung lupa eh. 'Di ba? Sabi nila, "Hindi, wag ka na para alam mo mabuhayan naman mo, di wag." BBM, no? Si BBM, alam mo naman 'yon. Magaling The who? magtago ng ano 'yan. Dahu. Magaling magtago ng mga kanyang Uy. mga intensyon. Yung mga Unang-una, 'di ba, tumakbo 'yan si BBM. Wala namang plano 'yan eh. Para sa ekonomiya at sa mamamayang Pilipino, no. Ang gusto lang 'yan, unity. linisin ang kanilang mga ano to, mga mga black box sa pagnanakaw. pamilya. Nga naman, sabi nila eh. Kailangan namin Ay, i-recover ang aming pangalan Nabanggit as mo yung in. mga farm na yan, ha? Ito lang nakaraang linggo na balitaan nyo ba yung mga troll farms? Yung marami sila troll farm, di ba? Nakatago, guys as pogo. My God. Oh. Anyway, Kaya po Ano hindi yun? nasusuportahan yung ating mga farmers kasi yung mga farmers Ibang po farm dun sa pala. troll farm yung gusto nilang suportahan. Oo, Natumbok tama mo. ka dyan. Natumbok Tama mo. ka. Yan yun. Yan, okay, Judy, bago tayo maghiwalay, siguro, ito, malalapit na naman ang SONA, July, ni BBM, at sa inyo, sa Nara Youth, at of course, alam naman natin, nakakapiling din ninyo ang ating mga magsasaka. Anong may bibigay nyong grado kay BBM para sa kanyang performance for the past years? Sa totoo lang po, wala kaming mabibigay na grado kasi wala siyang ginawa. Pero syempre, kung sa mga epekto po sa ating mga magsasaka, sa aming mga kabataan, at sa mamamayang Pilipino, ang ibibigay po talaga namin ay bagsak, na grado. Actually, hindi pa nga, parang hindi pa nga sapat na bigyan siya ng grado, Kasi wala po talagang nagawa. Puro mga band-aid solution at mga pakitang tao, yung mga ginawa niya. Puro
fly siya sa Singapore, fly siya sa kung saan-saan, Fly me to no? the moon, ano? Yung dating. Puro gano'n yung ginawa niya, no, na talagang nagpalugmok po talaga sa ating agrikultura, no, yung mga Mm-mm. um, binigay niyang batas, no, yung mga um, polisiya, no, lalong-lalo na yung talagang nakakatsada ngayon na Chacha, yan, na magbubukas sa mga investors, no, ng 100% foreign land ownership na alam naman po natin baka yung 1 out of 10, no, na mga magsasaka ay mawalan pa talaga, no, ng lupang Mm-mm. sinasaka. Ayun. So, ang grado po, no, ng mga kabataan na sumasandig sa laban ng ating mga magsasaka ay bagsak para kay BBM. Pwede bang negative 100? Kung Just pwede to po. make sure, di ba? Para sure lang. Ayun na. Uy, huwag kayong ganyan. Huwag kayong ganyan. Maipapasa niya yun. Magkakaroon pa siya ng diploma. Ano mga yung mga Alam niyo sinasabi na, di ba, yung kanina ni diploma niya sa yung sinabi ni Judy kanina, no? Saktong-sakto well, isipin mo yun pag pinagdugsong-dugsong mo talaga napaka-hopeless ng dating kasi Chacha, wala kang suporta sa magsasaka, ang gusto mo lang mag-import, wala kang malinaw na programa para isalba yung ating food security at nakaasa ka lang sa dayuhang import. Pagkatapos wala ka din namang kapital kasi nakaasa ka rin sa dayuhang utang. Nangungutang lang talaga para lang makapagsabing meron kaming gagawin, merong yung ekonomiya namin ay ganito, but basically bangkarote yung Pilipinas. At talagang pagbangkarote ng Pilipinas, paglaki din at pagtindi din ng paglaban ng mamamayan para sa palayain yung sarili nila sa kahirapan. So huwag kayong magtataka kung bakit maraming mamamayan. Ang masaklap kasi nito, eto pa, no? Sa lahat ng sinabi ni Jody, isa yung niluluwal sa sektor natin. Lalo kaming dumarami sa labas ng bansa. Kasi pag nagugutom, ibebenta kahit na langaw ng kapitbahay, makapag-abroad lang. 'Di ba? Ibebenta yung lupa nila, kalabaw, isasanla, So, bahay. magkano Ma- ba naibebenta isang kilong Oh, langaw ngayon? oo, ngayon. Langaw, benta yung langaw na yan. Sabi nila, kailangan mag-abroad. Judy, no? Ano lang ako, no? Ah, ah, di ba, alam mo naman, no, sa atin yung kaisipan ng mga, lalo na yung dating ah, DepEd Secretary, no? Sinasabi nila, kayong mga kabataan, wag kayong makialam. Ang mag-aral lang kayo. Sa tingin mo bilang kabataan, bakit kailangan makialam ng kabataan sa sitwasyon ng hinaharap ng ating lipunan? Ayun, siguro naranasan ko na rin po yan, no? Sinabihan ako na, wag kayong mga kabataan, mag-aral na lang kayo. Wag na kayong makialam dyan. Hayaan nyo na ang mga magulang nyo, no? Yung problema dyan. Pero, nakaka... hindi ko po alam, no, kung bakit ganun yung sinasabi nila sa amin. Pero, kitang-kita naman po na kami, yung tagapagmana ng lipunan, na Yes. patuloy na nilalapastangan, no, ng mga nandyan sa gobyerno, ng mga kapitalista, ng mga imperialista ang bansa, no. Tapos pangalawa po, kabilang kami, no, sa mga mamamayang Pilipino na kumakain. Kabilang kami sa mga mamamayang Pilipino na sa mga susunod na henerasyon ay magiging manggagawa, no? Tama. Magiging Sakto. tagapagmana basically talaga, no, ng lipunan natin. So, hindi hindi nila dapat sabihin na kaming mga kabataan ay dapat tumabi na lang doon sa isang gilid at manahimik na lang. Kasi kaming mga kabataan ay patuloy, no, natitindig hangga't ang kahit isang sektor ng ating lipunan ay pinagsasamantalahan, hindi kami mananahimik lang, no? Patuloy kaming makikiisa, no, sa bawat masang Yun. inaapi at pinagsasamantalahan. Kasi yun yung Sakto. tungkulin naming mga kabataan na andito pa yung sigla, no? Andito pa yung
kaayusan ng isip, no, na makatulong at makapagpabuti sa ating lipunan. Tsaka Ayun. dagdag ko pa, madagdag ko. What is the point of learning in school? Kung ang matututunan mo lang ay mga libro, ang point ng education ng edukasyon ay para matuto ka na maging isang critical, 'di ba? Critical thinker. Ngayon, kung ang nagtuturo sa iyo ay piniprevent ka to become a critical thinker, umalis ka na lang, lumipat ka na lang ng school. Kasi at saka yung mga nagsasabi ng ganon, ano yun parang nalubog na sa usapin ng Tangie, Nalubog di daw. ba? Nalubog sa Napakaiksi ng isip. 125 million confidential funds. Si 125 ba yung nagsabi nun? Si 125 yan, yung gusto nga niya, disiplinahin daw Di ba? Pasista talaga yung ganon. Pasista yun. Pasistang-pasista yung Ikaw, bilang kabataan, no, Julie, ikaw, kala ko ako bilang kabataan, Feeling ko kabataan ako si Judy, no? Si Judy. Judy, ano yung masasabi mo sa mga kabataan na ang tingin wag tayong makialam dyan dahil wala naman tayong pakialam dyan? Heartless. Sa mga kabataan po na nagsasabi na hindi na dapat makialam, siguro itry po natin no na pumunta sa mga komunidad, no, pumunta sa mga pabrika para malaman talaga natin kung bakit kailangan natin makiisa sa mga mamamayang Pilipino. Exactly. Kasi isa po yung parang sinasabi nila na yun nga mag-aral ka na lang, no, tapos ikukulong ka lang sa 4 na sulok, no, papatahimikin ka lang. Pero kami mga kabataan po na nakikiisa sa mga sektor o sa mga Pilipinong pinagsasamantalahan basically, ay ang sinasabi po namin na ang totoong edukasyon ay makukuha natin sa lansangan at sa Oh, komunidad yes. ng Masang Anak Pawis. Tama, ang galing. Husay. Yung mga kabataan dyan, makinig kayo. Nakakabuhay, mayroong kabataan ganun kasi nakikita ko kasing madalas yung iba nagti-TikTok Kaya nagiging hopeless ako Pero pag nakakausap ko ng kabataan ganito, mayroon bang pag-asa, boy? May pag-asa pa tayo. Pag nakikita ko lang yung pasayaw-sayaw na ganon, dead son, parang nawawalan ako ng pag-asa Pero nakakita ko ng kagaya nito ni Judy. May hope tayo, may pag-asa. Nabubuhayan tayo, Oo. no? Mabubuhayin ako ng loob, sa totoo lang. Yan. Na may magpapatuloy ng ating no? Uy, Yan. I'm not that old. Maraming Almost old. salamat sa iyo, Judy, sa Thank you. pagsama sa amin ngayong gabi sa kakulitan namin at nice talaga namin na ma-maximize itong pagkakataon na ito na yun nga batay din sa dinaan ng ating mga talakayan, makita ang pananaw ng kabataan, nating mga kabataan. Makikisama na ako sa kanya kasi Aroy. sa mga nangyayari sa ating lipunan. Natawa ako dun, Sabi nga ng ating mga kuya dito, hindi pa huli ang Aroy. lahat. Hanggat Aroy. merong mga kabataan na kagaya ng ni Judy. Kaya sabi nga, tuloy lang po ang laban. Ayan. Maraming salamat sa iyo, Judy. Maraming salamat sa Nara Youth. At mabuhay kayo. Maraming salamat. Salamat. Thank you very much. Salamat sa Rin napakagandang po. Okay lang. Ay, baka pwede po kaming Ay, go. Sige. Ayan. So, edi yun po, bilang napag-usapan naman na po natin kung gaano nilapastangan ni Bongbong Marcos, yung ating sektor ng agrikultura na hindi pa, magdadalawang taon pa lang siya, may 4 na taon pa tayong magtitiis pa na paglaban doon sa Nagtitiis o lalaban? ginagawa niya, So, iniimbitahan po namin kayo, sa every Monday, meron pong mga magsasaka natin,
no, naluluwas para ipanawagan sa tapat ng Department of Agrarian Reform yung kanilang mga kaso, no, sa lupa, ganyan. So, luluwas po yung ating mga magsasaka. At syempre, sa June 30 po, no, magkakaroon Mhm. tayo ng Solidarity Night. Yan, kasama yung ating mga magsasaka. At pagdating naman po ng July 1, sorry, ito na po yung ating paniningil, no, doon sa 2 taon na Yan. Ng kainutilan. Bongbong Marcos. Yan, para luluwas din Sige. po dito yung libo-libo, no, na ating mga magsasaka para singilin talaga si Marcos sa Padayon, kanyang mga Judy, kasama. itong Solidarity Night at itong pagkilo, saan ito magaganap? Sa harap ng Sa yung ano itong- doon. Solidarity Night po, magaganap siya sa Caritas, no, Manila, Okay. Caritas, Manila. Tapos, yung marcha naman po ay sa may Menjola. Walang kampuhan. Kala ko may kampuhan eh. Yung Solidarity Night po, magkakampuhan na din po yung mga magsasaka Oh doon. yes, Tapos, yun ang diretso na pinakamasarap po. puntahan eh. Sarap pumunta sa ganun. July 1 Yung mga yan. kampuhan. At, Sarap Oh, pumunta sa June ganun. 30, June 30 ano? June 30? opo, June 30 at June July 30 1. po. Yung Mga ating kababayan, mga ano, ilagay po, mga kasama, mga Ayan. kababayan, mga nanonood, lagay natin sa kalendaryo, ano. At ikalat, makiisa, sumama. Panahon na ito Oras siguro, ano? para kumilos. Pwede rin siguro lunsad, no, para mga support drive para sa ating mga magsasaka kasi may mga kaso yung mga yan, ano, na sinasampa o nilalaban sa korte. So maraming mga pangailangan din siguro. Anyway, i-update nyo kami, Judy, ano, siguro through the Facebook page ng Lara Youth. Makikita natin Oo. ang inyong mga Kung may gusto kayong padalang video sa amin so that may feature namin for a while, kung meron kaming mga live, pwede namin siyang gawing ganun. So, ipadala nyo lang sa amin. Yan na namin. Opo, send na lang po Magandang laban namin. yan. Yes. Lalo na sa kagaya namin. Alam mo naman tayo mga kabataan, nagkakaisa tayo. Oo, syempre. Di ba? Kailangan Oo, Ibig nagkakaisa tayo mga kabataan. tanggapin nyo na baka kasi Yung hindi. mga anak Umiepekto pa yung filter ko, Brad. Hindi pa masyadong halata. Tumatalab pa filter. Yung mga kasama sa Hong Kong, mapapraning na naman yun. Filter! Ay, sige, maraming salamat sa iyo. Sa so uulitin. much po. Thank you very much. Thank you. So, thank you. Okay. Ingat kayo. Palakpakan muna. Salamat. Okay. Thank you. Yan talagang isang oras na naman. Isang oras na naman tayo nakalipas. Naman na talakayan. Kasama So, ano ba yun? kabataan. Talagang, Ano ba yung mga take nyo sa pinag-usapan natin bago tayo maghiwa-hiwalay ng napakahusay landas? talaga, no? Oo. Talagang Sige. nabubuhayan tayo ng ano, no? Mhm. Oh. Yung sa akin, no, yung ginagawa ng gobyerno na walang suporta sa mga magsasaka, no. Imbis na at talagang ang plano ng gobyerno patayin yung mga magsasaka, no, dahil dun sa ginagawa nila. Saan mo nga naman talaga ibebenta yung iyong inani na palay kung hindi na bumibili ang NFA, no? Hindi na binibili ng gobyerno. Talagang mapipilitan yung ating mga magsasaka na ibenta na Ginim. yung kanilang Ginipit, mga sinasaka, no? Mm. At ang malinaw dito, no, na pag wala ka ng hanap buhay sa ating bansa, no, ang magiging tunguhin mo ay mga ibang bayan na, di ba? Para ayun yung talagang plano ng gobyerno, no. Sa mga kababayan natin, no, na atin igiit yung ating yung karapatan natin bilang mamamayan na yung suporta ng gobyerno sa magsasaka ay ibigay nila, no. Alam naman natin na wala talagang hanap buhay sa Pilipinas. Kaya ang tunguhin ng ating mga kababayan ay mga ibang bayan.
Yan po yung aking pananaw doon sa ating nakikita, no? Kasi biruin mo, napakalaki na ng porsyento ng populasyon ng Pilipinas ay nasa ibang bansa. Madadagdagan pa ito, no? Mm. At karamihan nito ay galing sa uri ng magsasaka. No po. Tama. Ako po muli, si Correct. Edsel Villena ng Kapinsay Tama Migrante. Magandang gabi po sa inyong lahat. Yan. Salamat, Ka Edsel, ano, kasi marami ka nang sinabi, kaya konti na lang sasabihin. Bawi ka. Alam Sinabihan na mo, mo. Alam mo, hindi ka namin natatandaan last week. ah, ano, malapit na kasi ang SONA, ano, at Mhm. ang Radyo Migrante, sinisikap po namin, ano, na i-highlight ang mga issue ng mga mamamayan sa bawat episode po namin hanggang makarating tayo sa SONA, sa susunod na SONA. At siyempre, hindi natin pwedeng o mahirap siguro na ilatag ang mga usapin na ito sa isang programa lang. Kaya ginawa po namin ito na Per sector, parang sector. kada sektor, ano. At next Kada week po, sektor. pag-uusapan naman natin siguro update, ano, doon sa ating mga tsuper, sa kabuhayan ng ating mga tsuper. At Mm-mm. matapos nga yung idineklarang final na due date, ano, doon sa PUB modernization at yung sa franchise regulation, ano, o franchise consolidation, sorry. Mm. Kaya next week po yan po ang ating tatalakayin at abangan po ninyo ang ating pagkamusta at pagtalakay station na iyan sa susunod na Sabado. Nasabi na po ni Ka Edsel, ano, ang sabihin mga importante, mga punto na inahayag kanina ng ating bisita. At yun nga po, sa June 30, sa ating mga kababayan po na nasa Pilipinas, sa ibang mga organisasyon na nakakapakinig, at sa ating mga kababayan dito na nasa labas ng bansa, siguro sa ating pamamaraan, pwede po tayong makipag-ugnayan siguro sa grupo ng mga magsasaka sa Pilipinas o sa Nara Youth. Kung meron po kayong gustong ipaabot ng mga suporta para sa pagkilos ng ating mga kababayan, maaari po ninyo silang kontakin, ano, sa kanilang Facebook page at magpaabot ng anumang suporta sa gaganapin na pagkilos. Yun po, ako po muli si Roger Raimundo mula sa Migrante Japan. Magandang gabi po sa inyo at mabuhay po kayo lahat. Gaya nga ng nasabi na nila, nasabi nyo na lahat eh. Kaya, wala na rin ako Talagang sasabihin, di ba? pinapawian niyo ako, ha? Pero nakakalungkot yung mga sinabi kanina. At the same time, that mixed emotion eh. Nakakalungkot at the same time. Yung diwang mapanlaban ko ay nabuhay. Kasi tama yung mga kinikwento kanina eh. Sa totoo lang, una lupa, ano. Walang lupa yung mga magsasaka. Kung pag-uusapan natin ay food security, at lalagyan natin ng grado, ay lampas pa sa bagsak ng gobyernong ito kung food security ang pag-uusapan. Sa isang bansa, dapat yun yung nauuna eh, food security. Kasi kapag yung mamamayan mo nagugutom, mataas ang presyo ng pagkain, mababa na nga yung sahod, mataas pa yung presyo ng pagkain, matindi pa yung... dugsong-dugsong yan. Magro-roll talaga yan ng matindi at detrimental yung sitwasyon. Kaso yung gobyerno natin, imbis na i-address yung food security sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga magsasaka, magbigay ng paunlarin yung mga magsasaka, ang tendency ng gobyerno ay gaya nga sinasabi kanina ni yung cartel. Imbis na yung gobyerno yung bumili, nakakagigil yun. Ibinenta sa mga trader, imbis na idiretso ng NFA sa mga mamamayan yung bigas. Yun mga testamento ng kainutila ng gobyerno para sa pagtatanggol sa sariling mamamayan niya. Imbis na idiretso ng NFA para mas mura at yung mamamayan ay makinabang. Hindi binenta sa trader, tapos yung ang matindi nun, yung mga trader na yun, yung sinasabi is mga kartel ang mga yan eh, di ba? So mas
mas anti-mamamayan ang hitsura ng gobyerno kaysa sa pro-mamamayan. Tapos yun nga, mag-i-import ng gusto, yung kultura ng consumerism, nandiyan, yung neoliberal nga di ba? So, wala palugi. So, isa lang ang pwede nating gawin sa totoo lang practice natin yung ating mga demokratikong karapatan. Maningil, magtanggol sa ating mga demokratikong karapatan. Makiisa sa mga magsasaka, sa mga issue ng mamamayan gaya ng issue ng mga magsasaka, issue ng kabataan, komersalisasyon ng edukasyon, marami yan. Pero hanggat hindi po tayo naninindigan at hindi tayo nagtatanggol sa ating mga karapatan bilang mga mamamayang Pilipino, hindi po tayo, kung isasabihin niyo pag-unlad, hindi tayo unlad until the time na maisip natin na kailangan natin tumindig at magtanggol, lumaban. So muli po, magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat sa panonood. Paki-share, paki-like, at paki-subscribe, at lahat ng mga good things na po ninyo, gawin ninyo para sa amin. At yan, sa aming tatlong mga kabataan. Mga kabataan, Rad. Feeling kabataan. Ayan, So, magandang maraming gabi salamat po sa inyong lahat. Ako po si Salamat. Jad Dimaano ng kasama ko. Bye-bye.